Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. O itong si Inday Takaw, akala mo palaban. Ngayon po, ngayong araw na ito, pinapadismiss ni Inday Takaw, Sara Duterte, itong impeachment complaint sa kanya. Sayang lang ang 16 na abugadingding ni Inday. Kumuha ka pa ng 16 na abogado, ipapadismiss mo lang pala ang impeachment complaint laban sa'yo. Di ba? Kaya talagang itong mga Duterte style, ano? May panuhong siga-sigaan, tapang-tapangan, sanggano-sanggano ang mga salita ni Sara. Sabi niya, gusto ko bloodbath. Ha? Ano ba yung bloodbath? Talagang naliligo ng dugo. Talagang sa salita ni Sara noon, laban kung laban. Di ba? Bloodbath, sabi ni Sara. Gusto niya daw sa impeachment. Ngayon po, iba na eh. Pinapadismiss po ang impeachment complaint. Ang tindi mo talaga, Inday Takaw, di ba? Ang sinasabi diyan, yun daw void ab initio daw yung impeachment, wala daw bisa mula sa simula. Yung po yung tinatawag na void ab initio. Dahil daw po dun sa tawag dito, 1 year ban rule. Ibig sabihin, isang beses ka lang magsasampa ng impeachment, magdidinig ng impeachment sa isang taon sa House of Representatives. Yun po yung nakalagay sa Section 3, Article 11 ng Konstitusyon. So yun yung sinasabi ni Sara. Kasi matatandaan po natin, may 4 po na impeachment complaint na hinain sa House of Representatives. 4 po yun. Meron dun yung sa mga civil society, kasama yung akbayan doon. Meron din doon yung pinal po ng makabayan. 'Di ba? Tapos yung pang-4 po yung mga maraming congressman na kung saan ay mahigit 200 po ang pumirma. Pero sinasabi ng Kongreso po, hindi mag-a-apply yung 1 year ban kasi yung 3 naman, hindi naman po yun diniscuss, kinonsolidate po sa isang articles of impeachment na lang, isang complaint na lang, yung pang-4. Kaya anyway, alam po natin, ito, sasagutin po ito ng prosecution, di ba? Kaya lang, yung sinasabi ni Sara na talagang gusto niya, handa siyang harapin, sinasabi ng mga abogado niya, yan, talagang lahat po ng mga paraan, ginagawa, pinapadismiss. Si Bato, pinadidismiss nga yung kaso, di ba? Kaya lang, nag-ano sila Alan Cayetano, sila Caldero, kumbaga gumawa ng konting palikuliko. Ginawa ni Alan, wag daw dismiss pero remand o return o ibabalik yung articles of impeachment sa House of Representatives. At pinasasagot ang House dun sa kung bakit ito ay hindi constitutional, di ba? Kung bakit itong articles of impeachment na yan ay naaayon sa konstitusyon, dapat daw sagutin nyo ng House of Representatives. At ito na nga po, dumating na sa punto itong si Sara Duterte ay pinapadismiss niya yung kanyang yung articles of impeachment laban sa kanya. Di ba? Kasi hindi pa po nagsisimula ang trial. Wala pang paglilitis. Ano pa lang to? Mga pre-trial pa lang na mga procedure. Tine-technical na. Bakit kasi simple lang ang tanong mga DDS, bakit kasi kung walang kasalanan si Sara Duterte para matapos na yan, bakit hindi pa harapin na lang yung trial? Di ba? Sabihin niya, trial na tayo. Hindi na kami magpapadismiss. Haharapin ko na yan. Ilatag nyo na lahat ng ebidensya. O pwede namang gawin ni Sara yun. Sasabihin niya, hindi naman totoo yung mga ebidensya na yan Invento lang yan nila Quadcom. Invento lang yan nila Tambaluslos. Invento lang yan. Walang katotohanan yan. Sagutin niya.
ng malinaw sa impeachment trial. Dahil nakikinig, nanonood, sumusubaybay ang mamamayan, ang taong bayan. Diba? Yun lang ang dapat gawin ni Sara kung talagang wala siyang kasalanan. Wala siyang ginawang kabalbalan. O, diba, yung mga articles of impeachment doon, bribery, o panunuhol. Isa yun sa grounds. O, di, harapin ni Sara yung mga DepEd official na sinasabi ng mga DepEd official, sila ay nakakatanggap ng envelope na may lamang kwarta. Yan naman po'y naging testimonya na ng mga DepEd official sa pagdining sa House. O, di iba na sa impeachment trial. Pagkakataon na ni Sara, harapin. Hoy, mga sinungaling kayo, mga tao kayo. Wala akong sinuhol. O, di ba? Ganun lang yun eh. Ganun lang yun. O, anong kinakatakot mo? Inday. Di ba mga DDS? Interesado kayo sa katotohanan? Interesado lahat. Ang bunyog, interesado. Eh bakit ngayon? Ang dami nyong mga pakendeng-kendeng. Ang dami nyong mga paano-ano eh. Pasakalye, palikuliko. Ba't hindi pa natin diretsuhin nang magkaalaman na? Di ba? Francis Tesorero, good evening ka, Kulex. O, baka si Bato, joint account sila ni Duterte, sabi ni Marvin Ombas. Di ba? Kaya nga eh. O, yung mga bank account na yan na sinasabi, tumatanggap ng pera galing sa drug lord. O, hindi ipapakita bank account. Harapin mo yan, Sara Duterte, at sabihin mo, hindi naman ako yan eh. O, hindi ako yan. May ibang gumawa niyan. Harapin mo. Ganon ang ibig nating sabihin. Huwag nang magpalikuliko. Marami pang cheche bureche. At ang mga senator judge, wala naman silang magagawa kung hindi tumanggap ng mga ebidensya bilang mga hukom. At base dun sa mga ebidensya, hindi po pagbibintang hindi na ito panahon na mag-akusa ka. Ayan na nga yung akusasyon eh. O di ba? Yung articles of impeachment, akusasyon po yun. Complaint, reklamo. Ngayon, yung reklamo, kailangan lagyan ng ebidensya ng prosecution ng House panel. O di ito na, ito na mga ebidensya. O, anong ebidensya sa graft and corruption? O di yung confidential fund na peking resibo, ipaliwanag mo ngayon. Ipatawag mo na yung Mary Grace Piatos na yan. Ipatawag mo na yung may-ari ng bahay na yan. Bakit ganyan kalaki ang upa? Kalahating milyon, 1 milyon. Sa loob ng isang araw. Di ba? Mga ganon. Paliwanag niyo yung confidential fund. Si Mary Grace Piatos, ilabas mo na yan. Sabi ni Bato, maraming Piatos sa Davao. Mga apelidong Piatos. Ilabas nyo. O, di ba? Ganun lang po kasimple yun. Lahat ng mga nakalagay doon ng mga akusasyon, complaint, lalagyan ng ebidensya ng House. Ibaback upan nila ng ebidensya, ipapasa sa impeachment trial. O, pagkatapos hiyain ng ebidensya, sasagutin ni Sara sa pamamagitan ng dokumento, testimonya, o sinungaling kayo, hindi totoo yan. Ito nangyari, ito. Labanan po ng ebidensya at mga pruweba. Di ba? O, di pag nabulgar na yan, at si Sara, sinasabi niya, wala siyang kasalanan, anong ikatatakot mo? Di ba mga DDS? O, bakit ngayon? Hinaharang pa, di ba? O, ganun lang po kasimple yan. Dinadaan pa sa technicality. At ang mga dumadaan sa mga ganyang teknikalidad, alam mo na yan, nagpapahaba, pinapahaba nyo, naghahanap kayo ng butas. Kaya nga 16 ang abogado ni Sara, di ba? Nancy Sinisa, good evening po, Brother Kulex, at mga kabunyog. Ano sa tingin nyo, mga kabunyog? Kasi sabi ni Sara, bloodbath. I want bloodbath. Oh. Ano ibig sabihin ng bloodbath? Sa Tagalog, abay, naliligo ng dugo. Ibig sabihin, talagang boljakan na to. Gera na to, di ba? Laban kung laban, yun ang ibig sabihin ng bloodbath eh.
O, hindi naman literal na papatayin yung hindi ganun eh. Ibig sabihin nun, talagang laban kung laban siya. Nasa na yung bloodbath mo kung ngayon, pinapadismiss mo yung kaso mo? Bakit natatakot kayo sa impeachment trial? O, di ba? Elmar Peña, Bossing Kolek. O, salamat, Arnold Portes. Bunyog, wala kayo na ibang topic. Puro Sara, automated ka ba? Kaya si Sara, kasi may balita di ba, Arnold Portes? Iba naman ang topic natin di ba? Wala na daw ibang topic kundi Sara. Dapat kasi paharapin mo na yan si Inday. Sabihin nyo na sa idol nyo, Inday, humarap ka na sa impeachment trial, harapin mo na. Huwag ka na yung maraming pa-dismiss pa. Total, meron naman, sa totoo lang naman, may mga senator judge naman na talagang kampi kay Sara madami ka palang senator judge na kampi sa'yo. Yung dalawang bilyar na yan. Si Bato, si Robin Padilla na inutil. Yung Suklay Bigote. Si Bato, si Bongo, si Amy Marcos. Yung dalawang Cayetano, dalawang bilyar. Si Jingo Estrada, mga maka-Duterte yan anong kinatatakot ni Sara? Dami mo naman palang mga aso sa Senado. Dami yung bilang Bakit? Natatakot kayo. Bakit kayo natatakot? Natatakot si Sara kasi makikita ng taong bayan yung ebidensya. Kasi sa Quadcom noon, sa Senado, siga-sigaan, kahit hindi niya sagutin, dadaanin niya sa galit, sa pambabastos. Di ba? Doon niya dinadaan, hindi sinasagot yung tanong, yung issue. Sa impeachment trial, makikita ng tao yun. Sagutin mo yan. Kasi may ebidensya, di ba? Ebidensya. Kung hindi naman totoo yung ebidensya, di sasagutin din ni Sara. Hindi, peke yan, peke. Simpleng-simple yun kasi alam ni Sara Duterte, ng kampo ni Duterte, pag nabulgar lahat ng ebidensya at nakita ng taong bayan, kahit po yung mga maka-Duterte na mga senador dyan na pwedeng bumalimbing yan. Kasi mapipiga yung mga senador dun sa opinion ng taong bayan. Mape-pressure yung mga senador. Siyempre, may mga 5 or 6 na senador dyan, kay Sara na yon, kagaya si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, si Amy Marcos. Dagdagan mo pa ni Marco Beta. Yan, mga solid na yan. Hindi mo na yan mapapabaligtad. Sila Marco Beta, di ba? Amy Marcos, si Bato, si Bongo, si Robin Padilla. Pero yung sila Villar, sila Alan, pwedeng pa yan, babaligtad. Pag nakita ng tao yung mga ebidensya at magkakaroon ng malaking clamor, makikita ng tao ay talaga palang tumatanggap ng pera to sa drug lord. Di isang offense na yon. Totoo pala yun. Ito yung drug lord, ito yung bank account. Nagtestimonya yung bank manager. Tapos pinakita sa impeachment court yung mga mismong actual na account, yung transaction history. Paano idedi na yun? Paano yun? Sasabihin ni Sara, peke yun. Bahala siya sa depensa niya. Makikita ng taong bayan. Totoo palang nanuhol si Sara. Kasi nagsasabi na yung DepEd official, officially pinatawag. Na sinusuhulan sila ng envelope na may lamang kwarta, may 25,000, may 50,000. Ang magsasabi mismo yung mga DepEd official. Totoo pala yung confidential fund, hindi na alaman kung saan na dinala yan, yung mga resibo na yan, peke. Wala naman pala yung piatos-piatos na yan. Wala naman pala yung mga Marian Rivera na yan. Puro katarantaduhan yan, sasabihin ng tao. Kasi makikita yung ebidensya. Totoo naman palang nagbanta ng pagpatay ang si Sara. Ipapakita yung video. Ano ibig mo sabihin dyan? Iniisip mo na pupugutan mo ng ulo si Marcos at ikaw ay kumausap ng killer. Sinabi ni Sara yan, ebidensya yan, video. Sagutin mo yan sa impeachment trial. Na ikaw pala yung nakikipag-usap sa killer. At papapatay mo si Marcos at si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Sinabi niya yan Diyan yan Kaya siya sabi natin,
ituloy na impeachment trial, itodo mo ngayon, Sara Duterte, ang mga depensa mo. Total, may 16 kang abogado. Pero yet, takot na takot sila. Ayan o. Ayan o. Nag-file sila ng dismissal ng kaso. Di ba, Rolando Chuka? Good evening, Kabunyog. O. Owe Red Star. O. Di ba? Anong masasabi nyo? Charging Javier Gabito, watching Sir Kulex, and good evening. O. Aldrin Herihino, may tanong ko, sir, sino po kayo at parang ang galing-galing mo? Aldrin Herihino, hindi naman ako sobrang magaling. Malupit lang ako sa katotohanan. 'Di ba, Aldrin Herihino? Ako si Kulex Suliman. Isang kabunyog, malupit sa katotohanan. Oh, hindi naman ako sobrang galing. Ang malaga lang sa akin, ang sinasabi ko ay totoo. Yun ang pinakamahalaga. Oh, kung pogi ako o hindi ako pogi, does not matter, di ba? Ang mahalaga, ang sinasabi ng tao, totoo, di ba, Aldrin Regino? Yan ang sagot ko sa tanong mo. Kaya, ano ba? Pinag-uusapan natin yung dismissal ng kaso ni Sara. Inaano niya yan? Pinail niya yan ngayon sa Senado na gusto niya ipa-dismiss yung kaso niya. Bakit? Ang tanong natin. Bakit ayaw mo na lang harapin yung kaso mo sa isang impeachment trial? Para malinis na lahat. Maging mano na, masagot na lahat yan. Anyway, kung si Sara nga ay nagsasabi ng totoo at walang kasalanan, the more na dapat gustuhin niyang magkaroon ng impeachment trial o paglilitis. Mas pabor yun di ba? Na talagang lilinisin ko ang pangalan ko sa harap ng taong bayan. Na ang mga ebidensya na yan, haharapin ko yan, sasagutin ko isa-isa yan. Mapapahiya itong mga prosecutor na to, itong mga congressman na to, na nag-iimbento ng kwento. O di ba? Kung totoong wala siyang kasalanan. Di ba? Yun yung point natin dyan. Di ba? Sana naintindihan tayo nung nagtanong. Ellen Conde, takot si Sayad na maglabasan ang lahat ng mga katiwalian at kasinungalingan ni Sayad. Di ba? Yan din po ang punto natin. Ang punto ko, Ma'am Ellen Conde. Takot itong si Inday Sayad. Ha? Simpleng-simple lang naman kasi yan Tapos sasabihin pa, bloodbath, di ba? Mga Duterte, kundi kahambugan, magpapaawa. Kundi magpapaawa, magpapalusot. Tignan nyo sa Tandang Kanor. Yung tatay ni Sara Duterte, itong si Rodrigo Duterte. Nung nandun sa Quadcom o sa Tricom, tinatanong nung isang congressman, pipirma ka ba ng waiver? Sabi, pipirma daw siya, pero aanuhin niya daw, sasampalin niya daw si Trillanes sa mukha. Nung pumayag si Trillanes, hindi naman pumirma ng waiver. Puro kayabangan. Sabi, sisipain niya ang ICC. Puro kahambugan. Nung nandiyan yung ICC, mga nagpapaawa naman, matanda na, marami ng sakit. Pero nung wala pang ICC, puro kahambugan ang sinasabi sa ICC. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Di ba mga DDS? Ngayon, nandiyan ICC, matanda na, marami ng sakit. Sabi ni Paul, ni mga anak niya, ni Polong Bao, ni Baste, payat na daw. Pero maraming chicks. Pirming pinaghahambog ni Baste yung mga chicks ng tatay niya. Hindi mo maintindihan kung kahambugan ba o may sakit ba o diba? Ano ba talaga? Mahilig pa sa babae, pinagmamalakin yung maraming chicks. Hambog o nakakaawa na, may sakit na. Ganyan ang mga Duterte. Kung hindi kayabangan, kahambugan, magpapaawa, manloloko. Ngayon, kinokompronta kayo ng katotohanan. Takot kayo sa katotohanan. Di ba mga DDS? Sa totoo lang, magparahambog yung mga si Duterte sa ICC, tas ngayon, paawa. Nung wala pang ICC, sobrang kahambugan. Tapos ngayon, paawa kayo. Di ba? Ganyan din si Sara. Sabi, handa akong harapin yan. Bloodbath. Handa mo palang harapin. Ngayon, pinadidismiss mo. Kukuha ka pa ng 16 na abogado mo. Diba?
Binabatikos mo yung pumunta ka pa ng Australia, Sara. Binabatikos mo mga pagtaas ng presyo ng bilhin, kung ano-anong binabatikos mo. Sagutin mo yung kaso mo. Madami ka pang sinasabi dyan. Di ba? Madami ka pang sinasabi. Harapin mo yung kaso mo. Oh, di ba? Hindi yung mga sila Bato, pagtatakpan nyo pa, ikaw Bato. Sila Robin Padilla, pagdating kila Sara, kila Kibuloy, pinagtatakpan nyo. Takot na takot sila sa katotohanan, mga kababayan eh. Ha? Takot sila sa katotohanan, takot sila sa ebidensya. Oh, yan lang ang totoo diyan. O kahit anong palusot nyo mga DDS, kung yung kaambugan nyo, ginagawa na ng mga bossing nyo, ni Sara, edi matatapos na yan. Eh, dapat sinabi niya na kay Escudero, Chis, pagka-receive ni Chis ng articles of impeachment noong February 5, simulan na natin yan. Trial na tayo. Ilang buwan na nakalipas? 4 na buwan. Ha? Pinatulog lang ni Chis Amag. Itong si Amag na si Escudero. Ha? Ito na naging eskabetsi ang utak. Ha? Escuterte. Si Escuterte. Itong si Escudero. Pinatulog ng 4 na buwan yung articles of impeachment. Kung nagsagawa ka na ng trial, tapos na yan. Kung di ka ba Amag, di ba? Ito mga senador na yan. Ang dami yung palusot. Kung nag-impeachment trial na, di nagkaalaman na. Bakit ayaw nyo? Pinatatagal nyo kasi takot sa katotohanan. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Di ba? Miguel Juliano, good evening, Sir Kulex. LED, ESC, alam na sukol na siya. Kaya nga, sukol na yan. Alam niya kasi na kahit may mga kakampi pa siyang senador ngayon, napakalaki ng posibilidad na yung mga bilyar na yan, yung mga Jinggoy na yan, o yung mga Cayetano na yan, o kung sino pa mang senador, maliban dun sa 5 na mga dutae senators talaga, maliban dun sa 5 na yan, yung si Bongo, Bato, si Robin Padilla, si Amy Marcos, tsaka si Marco Beta, yan talaga sasama na sa impyerno yan sa mga Duterte. Pero ibang senador, pwedeng mabago yan, ang boto niyan, ang pananaw niyan, depende sa magiging opinyon ng taong bayan. Habang nilalarga ang impeachment trial. Bakit? Kasi makikita na nga ng taong bayan, ng mamamayan, yung mga ebidensya. So magkakaroon ng clamor. Mape-pressure ang mga senador. Kasi kailangan nilang sundin yung tao. Parang EDSA 2 lang yan ni ERAP. Mauwi sa ERAP, yan? Malaking, siyempre, magkikilos ang tao pagka nakita ng taong ginagago sila, di ba? Kikilos tayo. Kung nandyan ang mga ebidensya, obvious na tumatanggap ng pera ng drug lord, nanunuhol, tapos ninakaw yung confidential fund, hindi maipaliwanag. Tapos may mga ebidensya na nandyan, nakita ng taong bayan. Tapos i-acquit nyo, di ba? Ipapawalang sala nyo, hindi pwede yun, di ba? Kaya nga depende yan sa latag ng ebidensya, di ba? Ebidensya at yung magiging reaksyon ng mamamayan. Di ba? Ganun po yun kasimple, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba, Ray De Jesus, salamat. Kaya ano po tayo dito, mga kabunyog, Di ba, Overred Star? Albadjola. Nancy Sinisa, good evening po, Brother Kulex at mga kabunyog. JB Di Paz, magandang umaga po. Di ba? Ano masasabi niyo, mga kabunyog? Hindi naman talaga handa si Sarang harapin yan. Yabang niya lang yung bloodbath na yan. Yabang lang ng mga Duterte yan. Di ba? Yun lang po ang ating reaction dyan. So, si Franz Luigi Lucena, salamat sa iyong 85 stars, ha? Franz Luigi Lucena, salamat po. Sino pa bang mga nanonood sa atin? Si Pert Fabricante, ayan. Hindi ko na mabasa lahat,
Sir Jimmy De Vera, kamusta po kayo dyan? Sir Arcel Anyes, at sa lahat ng mga kabunyog, no? So, tuloy-tuloy lang ang ating laban, no? So, hanggang dito na lang ating vlog. Talagang susundan natin yan. Hindi natin tatantanan tong impeachment na yan. Ang sa atin talaga katotohanan. Mag-impeachment trial na tayo. Wala nang marami pang, sabi nga nila, pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa impeachment trial pa rin ang tuloy. Magkakaalaman. Depende po sa ebidensya. Ano? Kuleg Soliman, ang malupit sa katotohanan, sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.